Tara po, pag-usapan po natin itong pahayag po ni VP Sara Duterte o ni Sara Duterte na sinasabi nga po na wini-welcome niya na finally na-file na daw po yung impeachment case sa kanya, no? Talaga naman po pinag-uusapan po to magpahanggang ngayon na magkabilang panig, mga supporter ni BBM, supporter ng mga Duterte, tawag nga po nilang DDS. Yan po ay tignan po natin kung sa panig po syempre ng mga supporter talaga bang isang pahayag na positibo or negatibo. Ito ba'y dapat na ikinatutuwa ng marami o dapat bang pag-aralan po natin talaga ito? Tignan natin lahat ng pwedeng pag-usapan sa bagay po na ito. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. So without further ado, let's go! So yun nga mga tol, pag-usapan po natin ito, pero bago po ang lahat ng yan, i-play po muna natin itong maiksing balita na ito patungkol sa pag-welcome ni Sara Duterte sa impeachment case na isinampa sa kanya. So play po natin. Para kay Vice President Sara Duterte, mabuti na rin at naihain na ang dalawang impeachment complaint laban sa kanya para masagot na raw niya ang mga inaakusa sa kanya. Sa ganitong paraan, hindi na rin daw madadamay pa ang kanyang mga tauhan. Sinagot din niya kung makakapunta sa susunod na investigasyon ng NBI sa pagtutok ni Argil Relator ng GMA Regional TV. I welcome that finally na-file na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. Yan ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte matapos ang paghain ng dalawang impeachment complaint laban sa kanya sa Kamara. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira nun, ako lang ang iniimbestigahan nun, ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. Masagot na ng final kung ano yung mga inaakusa nila sa akin. Kasama sa grounds ng impeachment complaint ang kinukwestiyong paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd. Pati na ang mga sinasabing naging banta ni VP Sara laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ang paghain ng reklamo itinuloy sa kabila ng naunang pahayag ni Pangulong Marcos laban dyan. Bagay na sinang-ayunan ng Iglesia ni Cristo na nagkakasa ng isang pagkilos kontra sa impeachment. Naiintindihan ko yon na gusto ng INC ng kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila kapag merong kapayapaan, susunod din yung kaunlaran ng ating bansa. Kaya naiintindihan ko yung pagsuporta nila sa opisina ng ating Pangulo, sa opisina ng Office of the Vice President kasi yun din naman ang gusto ng lahat ng mga kababayan natin na merong kapayapaan at merong tuloy-tuloy na kaunlaran sa ating bansa. Sa pagtatapos ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability tungkol sa confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President, sabi ni Duterte, makakahinga na ng maluwag ang staff ng dalawang opisina. Matapos naman hindi makapunta sa investigasyon ng NBI noong November 29 ukol sa kanyang banta umano sa buhay ng Pangulo, sabi ni VP Sara, hindi pa rin siya makakapunta sa bagong schedule ng pagdinig sa Miyerkules, December 11. Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng NBI ay pwede namang hindi pumunta. Pwede naman mag-submit na lang daw ng sulat or affidavit. Pangalawa, meron kaming Thanksgiving na mga activities sa December 11. And pangatlo, after nung Thanksgiving activities namin, ay pauwi din ako dito sa Davao City para maglibing ng uncle ko. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Argil Relator
Nakatutok 24 oras. Alright mga tol, yan po ang pahayag po ni VP Sara or Sara Duterte sa patungkol po dito sa usapin ng pagsasampa ng kaso po sa kanya. Ngayon po, ano po ba yung makikita po natin dito? Makikita po natin no, na yung mga bagay po ng paghahain o paghahain ng pagsasampa ng kaso sa kanya, especially dito ng impeachment, bagay na hindi basta-basta po, no? Kasi pagka ito po ay nangyari, hindi na. Correct me if I'm wrong, ha? As far as I know, yung impeachment na to, kapag ka ito nag-proceed, nagtuloy-tuloy at talagang mahatulan na siya dyan sa impeachment na yan, hindi na siya pwedeng tumakbo ulit sa anumang posisyon sa gobyerno. So, correct me if I'm wrong, na I'm not well-educated sa mga ganyang bagay, pero yan po yung pagkaunawa ko po dyan. Yan po ang pagkaalam ko. So, you can do your research naman. Well, anyway, kung magbabasa po tayo dito sa comment section, no? Mga sabi ng tao, good luck to Marcoses. We love Duterte. Binigyan ka nga ng chance para maituwid yung pangalan nyo sa Pinas. Pero anong ginawa nyo? Literal na never again. We love Duterte. Impeach the president. So, ayan po, guys, no? Para sa akin, itong comment na ganitong klase, no? Katulad ng comment ni Shems Maru 8089, ako po'y naniniwala negatibo po ito. FYI lang mga tol, no, hindi ako pro BBM o supporter ng anumang politiko. At lagi ko po sinasabi na matuto tayo magtimbang. Paano tayo magkakaroon ng pagtimbang na tama kung wala tayo sa sentro? Kailangan nasa gitna po tayo. Tignan po natin kung ano yung tama. Kung ano yung tama, no? Hindi tayo maging mga panatiko ng politiko na kahit na anong gawin, okay lang, tama na para sa kanila. No? At ako, no, dati isa rin po sa naniniwala na maganda yung mga pamamalakad po. Especially sa tatay po ni Sara, which is si Rodrigo Duterte, si Digong. No? Lalo na yung drug war. Wala namang halos tumutol na ano dyan before, no? Nagkaroon lang ng problema nung mayroon na nadadamay na mga sibilyan, mga inosente. Pagkaalam ko nga ay may kaso rin nakasama sa EJK yung mga kasos na kinabibilangan maging ng menor de edad. So, pwede naman ninyo i-search yan, no? Ano yung mga kaso dyan na mayroon. Kung ano mang mga hindi accurate sa akin mga sinasabi, you can verify naman yan, 'di ba, sa internet. So, balik tayo dito, no. Ito po, bakit ko po nasabi negative tong ganito? Kasi one-sided ka agad, no. Tignan muna dapat natin kasi magkabilang panig kung ano yung mali. Kung may mga mali, may mga bagay na ginagawa, mapa Marcos man yan, kung ano mang administrasyon, Duterte man o hindi, tutulan po natin pag may mali. Pagkatama, suportahan natin. Ako po'y naniniwala itong sa impeachment, ito'y naniniwala po ako na may karapatan naman yung mga tao na nagsasampa po ng kaso diyan. Meron po silang kumbaga nasa posisyon naman sila para gawin yun at merong mga grounds, meron pong mga basihan at hindi po yan basta-basta tatanggapin naman, no? Iimbestigahan po yan. Kung tunay, totoo ang paratang, walang duda. So, kung sasabihin mo na i-impeach si BBM, si Bongbong, o yung presidente ngayon natin ng bansa, kailangan may grounds po yan, no? Meron pong basihan. Ganun po yung sinasabi po natin. So, kung may grounds, kung may mali, may malinaw na basihan, pwedeng mag-file ng case din for impeachment, may mga grounds, why not? Diba? Gawin kung ano yung nararapat. Walang kapayapaan at kaunlaran kapag may kakurakutan. Leader si Inday, sabi naman ng isa. So, sa akin, negative din naman to, no? Na pinupuko lang kay Sara. Gayun pa man, ako po'y naniniwala na meron pong dapat na imbestigahan din dyan talaga kay Sara. Pero hindi solely sa kanya lang. Pero yung mga ginagawa investigasyon ngayon na ayaw ng mga supporter o ayaw ng ating Vice President, kaya ako po'y naniniwala hindi po dapat ipagbawal yung investigasyon na yun. Gusto nila imbestigahan din yung iba,
tingin ko marami namang paraan dyan. Basta wag takasan yung kanila ring responsibilidad. Okay, siguro hanggang dyan lang muna yung mga babasahin po natin mga tol, no? So, isang bagay din dito na mention, no? Yung pagsuporta ng mga INC sa, ako po'y naniniwala, hindi po to gitna, no? Kasi para ang delivery, sinasabi, sinusuportahan nila ang Pangulo sa sinabi na huwag nang i-impeach. Ako po'y naniniwala, yun po'y more on ang bigat, ang pagpanig ay sa mga Duterte at hindi sa Pangulo natin ngayon. Kasi bagamat ganun po ang opinion, komento ni Bongbong, administrasyon po niya ngayon ang more on ang bigat. Ako po'y naniniwala na gusto imbestigahan, gusto mag-file impeach ang marami. So correct me if I'm wrong, based on my ayon lang ito sa nakikita ko po ng mga nangyayari ngayon. Dahil hindi po yan uusad ng ganyan kung sila po ay hindi nagkakasama-kasama, no? Maliban na lang doon, except na lang doon sa mga supporter po ng mga Duterte. Pero hindi rin maganda po talaga kapag mga reliyon ay nahahalo na nagkakaroon po ng pagkakaroon ng pakikialam sa mga usaping politika. Maliban na lang, ako po naniniwala kapag directly affected na ang mga usapin ng reliyon o faith. Yan po ay aking opinion lamang, no? Kayo, anong masasabi ninyo sa mga usapin po na ito? Magmula sa pag-welcome ni Sara ng impeachment case para daw maharap na niya, kayo ba'y naniniwala na ito ay isang positibong bagay na dapat ikatuwa, na especially ng mga supporter po ni VP Sara, or isa po itong bagay na hindi ka pa niya paniwala, hindi naman talaga tingin ninyo ay hindi naman talaga wini-welcome ni Sara? And kasama dyan yung usapin din sa INC, kayo ba'y naniniwala na sa kapayapaan ng pagsuporta ng INC sa hindi pag-i-impeach kay Sara? Comment down below lahat dyan sa ibaba, pag-usapan po natin yan. Para dun sa mga di pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell. See ya ulit sa susunod na video.